Bagyong Paeng ay tumama sa Pilipinas noong huling linggo ng Oktubre 2022. Isa itong mapanira at mapansalang bagyo na dumaan sa Pilipinas. Unang naglandfall sa Vera Catanduanes noong Oktubre 29, 2022 at nagdala ito ng malakas na hangin at ulan na nagresulta sa malawakang pagbaha at landslide mula sa Mindanao, Visayas at Luzon. Sa pinakamataas na sustained winds na umabot ng 120 km/h at gusts na umabot ng 140 km/h. Mabagal ang takbo ng paeng na nagpalala ng epekto nito. Bagyo ay nagresulta sa malungkot na pagkawala ng higit kumulang 160 na tao at nagdulot ng malaking pinsala sa mga infrastruktura at agrikultura na may kabuoang pinsala na tinatayang umabot sa 7 bilyong peso at 4 na milyong tao ang naapektuhan, na may malaking pinsala sa kanilang mga bahay, ari-arian, kalsada, tulay at flood control structures. Sa pagdaan ng Bagyong Paeng, marami sa atin ang nakaranas ng mga pagsubok na hindi natin inaasahan sa ating buhay. Ang Bagyong Paeng ay isa sa kilala bilang mga malalakas at nakakapinsalang bagyo na dumating sa Pilipinas. Ito ay dumating noong Oktubre 26, 2022. At itong lugar na ito ay isa sa mga nasalanta o dinaanan ng Bagyong Paeng. At makikita natin dito ang project na pabahay para sa mga namatayan noong sumalakay ang Bagyong Paeng. Ang Bagyong Paeng ay ang bagyo na maraming namatay. Kabilang ang mga tao dito sa nakasaksi at nakaranas ng panganib at nakakagimbal-gimbal at nakakatakot na mga pangyayari sa kanilang buhay. Kabilang dito ang hindi inaasahang pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Narito po tayo ngayon sa isang lugar na kung saan narito ang ating respondente about sa interview na aking gagawin tungkol sa Bagyong Paeng. So kasama po natin ngayon si Mrs. Alona po, Mrs. Alona. So simulan natin sa rebuilding and recovery. So nasaan po kayo nung sumalakay ang bagyo? Sa simbahan. Maaari mo ba pong ilahad kung anong nangyari noong sumalakay ang Bagyong Paeng? Pag alam mo kami nakuha na simbahan na tagpag kami. Ano to? Nanod kami. So ano po yung pangayari ng ano? So 9 months. 9 months po. 9 months. Sila lang po yung may ligtas. Hindi asawa ko. Pati ang asawa mo. Nasaan po yung nung sumalakay ang bagyo, nasa simbahan kayo kasama yung anak niyo? Lahat kami pamilya. Lahat kayo pamilya. So, paano nyo, handa ba kayo nung sumalakay yung bagyo? Kumbaga, meron na ba kayong kaalaman na parang may paparating na bagyo or wala? Wala. Kaya mo ba pong ilahad kung ano yung mga nasira sa inyong mga kagamitan or mga ari-arian? Lahat na ang panahal. Tulad po ng, anong mga ari-arian po yung, Unang ginagamit natin bahay. yung bahay niyo po? Mostly po talaga yung bahay niyo po. Lahat talaga namin po. May mga ano po kayo, dyan, like, mga kanyugan, mga ari-arian. Wala Sa po. bahay na. Pero yung bahay niyo po talaga. Mga gamit. Nung sumalakay, ay nung after nung bagyo po, saan po kayo nakakuha ng tulong na like pagkain? Mga MSSD. Sa MSSD. Like, after po ng bagyo na yun, after po ng pagsalakay ng bagyo, sino sino po yung unang naghatid or naglahan ng tulong sa inyo? Hindi na ako matandaan ko natin ang ano po doon.
So, trauma talaga. Pero kung meron kayong pinapasalamatan sa, kumbaga, agad-agad na nagresponde sa inyo para magtumulong, sino po yun? Si Dato Lester. Dato Lester. Si Mayor Dato Lester. May mahal sa buhay ba kayo po na nasawi? Nanay ko, Nanay, anak ko ng bunso, tapos yung dalaga ko na kapatid. Tatlong tatlo po. Paano nyo po, after po ng mga pangyayari na yun, paano nyo po nilabanan yung trauma, yung mga pagsubok na yun? Paano nyo po nilabanan na malampasan? Or tinanggap nyo na lang po ba na ano? Nung pagkatapos po nung project, naiiyak ko. Okay lang yan ma'am kasi normal na yun ma'am. Understood yung masyado yun sa ano. Makami ko mag-interview mga estudyante. Wala pa sabi ko ng interview kasi. Normal na lang yun ma'am. Understood na po. Understood na po namin. Wala na. Ano ba? Haraan. Ano namin? Kasi ako nakapunta sa inyo. Anong oras yung mga alas? Hanggang umaga, alauna. Umaga. Ano, kaya sa hospital. Ito, ano ka na yung paan niya? Ano po yung pinakamabigat or mahirap na hinarap nyo po bago po kumbaga, bago malampasan yung nararamdaman nyo, yung trauma nyo o pagkatapos ng bagyo? Like, na ano ba kayo, ano yung mga ginawa nyo para matanggap nyo yung nangyari sa inyo? Kailan? Nagdasal-dasal na. Tinanggap nyo na lang po naman. Paano naman po nag-abot yung community dito sa lugar na to para magbigay ng tulong? Sa anong paraan? Sa hospital. Tagal na yung pinanibigay na ayun na wala kami. Mga pera na nabigay nila. Wala po kayo. Wala. Ito sa hospital. May isang natulong. Grabe yung pagkuha ko. Nung, ano po yung tulong na parang natanggap niyo mismo? Mga bigas lang. Bigas, Mga noodles. noodles, Mga bande, mga pagdana. pati ito pong tinutuluyan niyo. Ikaw ano ito? Bigas lang. Pati Matayan. kabilang ito sa mga namatayan, binigay sa mga namatayan. Nakatulong, gaano po nakatulong ito sa inyo? As in, sobra-sobra talaga. Ano po yung mga posibleng plano niyo po ngayon? Mag, pagpatuloy pa din po yung paghahanap buhay. Ano ang inyong natutunan po pag after ng mga nangyari po? Mga natutunan nyo, parang na-realize nyo sa buhay after ng nangyari nyo? Like, natutunan nyo po ba na kahit anong oras po is yung mga posibleng mangyari, ay yung mga imposibleng mangyari is posible din po palang mangyari. Kamusta po kayo ngayon? So, bali, dito na po kayo na, wala na po kayong balak na parang lumipat. Dito na lang po. Maraming salamat po. Pasensya na po na pahilip kayo.